Magandang araw mga kaibigan, welcome back to the channel. And for today's video, may gagawin lang po ako dito sa aking Easy Ride 150P. Madalas ko na po kasing nararamdaman yung lakas ng kanyang engine brake. Well, actually, nung brand new ko po itong nabili, nararamdaman ko na po yan. Kaya lang, hindi ko siya masyadong iniintindi dahil nga sa nag-aaral pa akong magmotor noon. Pero ngayon na medyo nakakabiyahe na po ako ng malayo-layo, ay naiirita ako dun sa lakas ng kanyang engine brake. So nanood lang po ako ng mga video sa YouTube para dun sa ating CVT or mga panggilid. At actually, nakapag-upgrade na rin po ako rito ng flyball. Nakapagpalit na po ako rito ng 15 grams dahil na-experience ko rito na nahihirapan na siya sa mga akyatin na lugar. Siguro dahil nga sa pumigat na yung motor ko sa dami ng mga upgrades na nailagay ko rito. Katulad ng kanyang top box, yung top box sprocket, yung kanyang crash guard na nilagyan ko rin po ng mga auxiliary light. Ito pong windshield na nilagay natin. Siyempre, naglagay din po ako dyan ng mga windshield bracket na pang NMAX. At para kumapit siya dito sa ating motorsiklo, ginawan ko rin po yan ng fabricated na adapter. Yung kanyang mga busina at saka yung iba pang mga upgrades na inilagay ko dito sa motor, definitely nagpabigat sa kanya. Pero nung ikabit ko po yung straight 15 grams, nakita ko na gumanda po yung performance niya sa mga akyatin na lugar. Kaya lang napansin ko rin doon na nasa 4,000 to 4,500 bago siya umusad. May mga napapanood din po ako na nagko-combination ng bola. So ako, iniisip ko lang na bakit hindi ko rin gawin yon. Kinonbine ko yung stock niya na 13 grams dun sa binili ko na 15. At para sa akin, mas nagustuhan ko po yung performance nun. Dahil unang-una, nasa 3,000 RPM lang po, umuusad na siya. At maganda rin yung kanyang performance sa mga akyatin na lugar. At para naman po dun sa kanyang engine brake, sa tingin ko, ang problema niya nandun sa kanyang clutch or baka dun sa kanyang torque drive. At sa panonood ko po sa mga video tutorial, pagka pala malambot na yung ating clutch spring, hindi na siya gaanong bumabalik dun sa stock position niya. So possible na may ilang seconds pa rin or split seconds pa rin na nakakapit siya dun sa bell housing na probably nagkukos ng engine brake. So tinry ko pong baklasin yan para malaman ko kung ano yung kasukat na clutch spring. Kaya lang, iba po yung na-discover ko na problema. Kasi yung clutch spring niya, matigas pa po. Actually, ang hirap niyang alisin eh. Pero nung tanggalin ko na po yung clutch, napansin ko roon na oversize yung kanyang clutch damper. Di ko alam kung na-oversize siya o nabaga siya. Nung tanggalin ko, ang hirap niyang alisin. Kapit na kapit yung goma. Iyon siguro rin ang naging dahilan kung bakit 4,000 RPM bago ito umusad. Probably pagka naka-engage na siya or nakadikit na siya sa bell housing, pagka binitawan natin yung throttle, may split seconds bago siya bumalik dahil nga nahirapan siyang bumalik dun sa oversized na damper eh. So yung split seconds na yun na nakakabit pa rin, yun siguro yung nagkukos ng engine brake. Nagpunta po ako online at nag-search lang po ako ng clutch damper na pang-click. Hindi ko po alam kung kakasya ito, pero ang alam ko po kasi yung match ng mga clutch dito pang-click. So pang-click lang din po yung binili ko. Ngayon, samahan niyo po ako, babaklasin ko po ito, and then check natin kung ito pang binili ko na pang-click ay kakasya rin para dito sa ating Easy Ride 150P. So, samahan niyo po ako, gawin natin to.
Ito yung original niya na clutch spring. At matigas pa to. Okay pa. Ito naman yung kanyang mga clutch lining. At katulad nung sinabi ko sa inyo, yung kanyang clutch damper, oversize. Kaya pag i-release natin to, ang tigas niya. Pag ibabalik, matigas din, no? Nilagyan ko yan ng grasa para hindi siya ganun katigas. Pero nung unang binaklas ko to, napakahirap talagang sikwatin nito palabas. Kapit na kapit. Tapos kung mapapansin nyo, yung kanyang damper, deformed na. Parang malaki yung damper na to kaysa dito sa papasukan niya. Tanggalin ko na muna to. Tapos check natin yung nabili ko na damper na pang-click. Ito uli yung nabili ko sa online. Ilalagay ko yung link nito sa description box. Medyo nadideform din siya ng konti kung mapapansin nyo. Pero tignan natin dito sa original na nakalagay sa akin. So ito yung original. Ito naman yung pamalit ko sa click. Kung checking ko, parang same lang sila eh. Kaya lang tong original ko, grabe ang tigas. Ayan o, ang tigas niya. Siguro dahil nga sa nainitan na, palitan ko na lang din itong bagong damper. Medyo may tigas din siya. Check na lang din natin, papalitan ko lahat to. Ang titigas na kasi oh. So okay na to, bago na lahat ng kanyang rubber damper. Tapos hindi ko na rin lalagyan muna ng grasa. Kasi last time nilagyan ko siya ng konting grasa para lang yung galaw na itong clutch natin pumasok. Dahil sa sobrang tigas nun, talagang halos ang hirap batakin at saka halos hindi siya pumapasok ng pantay. So nilagyan ko siya ng konting grasa. Kaya lang, parang nalalagyan din ng grasa yung, yung lining oh. Parang may itim. Ito, tulad na ito, may itim siya. So, lilihain ko na lang yung mga yan, lilinisin ko na lang. So, okay na to, naliha ko na, assembling ko na sila ngayon. So yung ginamit kong pangtanggal at pagkabit ng spring, ginawa ko lang yan. Napanood ko lang yan sa tutorial sa YouTube. Sa paghihigpit naman natin sa pulley at saka dito sa kanyang torque drive, merong torque specs yan. Dito dapat ihigpitan natin ng 59 Newton meters at dito naman 49 Newton meters.
na-assemble ko na at tapos ko na rin ikabit yung ating rubber damper para dito sa clutch. Ngayon naman magte-testing ako. Tignan ko kung nawala ba or nabawasan ba yung lakas ng kanyang engine brake. Testing tayo muna kung ilang RPM bago siya aandar. Check natin. Ayun, 3,000 RPM, muusod na siya. Isa pa. Ayan o. 3,000 RPM, andar na yung motorsiklo natin. Ngayon, check naman natin yung kanyang engine na brake. Kung meron pa rin or sana nga, kahit nabawasan man lamang. So, paandarin ko na mabilis. Pag binitawan ko si linyador. Okay. Okay siya ngayon. Okay, nawala yung kanyang engine brake. Ulitin ko ha. Bitawan ko. Oo. Isa pa. Usually pag binitawan ko yung silindador, hihinto agad siya eh. Oo, ngayon oh. Okay na siya oh. Isang beses pa. Oo. Definitely nabawasan yung engine brake niya. Oo. Dati kasi pagka piniga ko yung throttle at binitawan ko, hindi siya nag-freewheeling. Kumbaga yung makina nito biglang humahatak pahina. Parang nakadikit pa rin yung kanyang clutch. Nag-ride pa po ako ng 5 kilometers para makasigurado lang ako na talagang nabawasan na yung kanyang engine brake. At para doon naman sa pagpapalit ko ng kanyang clutch rubber damper, ay satisfied ako doon sa result. Dahil talagang nabawasan ng malaki yung kanyang engine brake. At hindi rin po ako professional mechanic. Newbie lang din po ako sa motorsiklo. Kaya lang, mahilig po akong manood ng mga video tutorial sa YouTube. At inaalam ko po yung mga parts and functions ng ating CVT. Doon ko ina-analyze ngayon kung ano ba yung mga possible causes sa mga nararamdaman ko dito sa aking motorsiklo. At hindi ko rin masasabi na completely na bigyan ko ng solusyon yung engine brake nito. Kasi sa pag-a-analyze ko, nawala siya dahil yung rubber damper ay napalitan ng malambot na rubber. Kasi di ba kanina nung tinanggal ko yung existing niya na rubber damper, sobrang tigas. Parang hard plastic na siya. Pero syempre nung nagpalit ako ng bago, malambot pa yon. So yung clutch lining, madali siyang nakakabuka at madali rin siyang bumabalik sa original position niya. Hindi ko lang alam pagdating ng panahon, pagka naluma na yung nilagay nating rubber damper dito, tumigas din siya at bumalik yung engine brake nitong aking motorsiklo. Pagka obserbahan ko pa to, sana nga tumagal yung nilagay ko na rubber damper. Baka nagkataon lang din kasi na yung original rubber damper dito sa aking Motorstar ay hindi ganun kaganda yung quality. So kung sakaling maulit-ulito, siguro didiretso na ako sa Honda para bumili ng rubber damper. Kasi yung nabili ko sa online, hindi rin ako sure kung original yon. So yung ginawa ko rin itong fix or repair, sinishare ko lang po sa inyo just in case na na-experience nyo rin po ito sa inyong mga motorsiklo. So pag-aralan nyo rin, kung sakaling nakita nyo na tama yung ginawa ko at gusto nyo rin gayahin, nasa sa inyo na po yun. So sana po nagustuhan nyo uli yung video natin ngayon. Please like and share this video. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe lang po kayo sa ating channel. And don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated every time na mag-upload ako ng bagong video. So mga kaibigan, maraming pong salamat and I hope to see you again on my next video. God bless!